Panalo na. Nako, eto na kabibig. Amerika, suportado si PRRD laban sa ICC. Nako, grabe kabibig. BBM, yari ka. Naku, delikado. Paparusahan ni President Trump ang mga sumuporta sa ICC. Naku, kaya pala kabibig, posible. Itong si Trump, I think nakabalita na talaga itong si Trump sa nangyari ni PRRD. Sabi pa ng ilang netizens, sa kanilang mga ano ba, kanilang mga iniisip-isip ba, mga conclusion at logical thinking. Wow. Na itong si Trump, hinay-hinay lang daw ang kanyang suporta at tulong kay PRRD. Hindi niya masyado lang pinahalata. Grabe naman yung imagination ng iba. Pero we don't know. Ito na kabibig. Di ba ang chika? Matagal lang gustong makausap ni BBM si Trump. Diba, pumunta nga sila sa libing ni Pope Francis. Nag-trending yung, nag-usap daw si Trump at saka si BBM, nagkamayan. Then nagkamayan sila. Pero ang tanong, may meeting ba? Walang meeting. At ngayon kabibig. Yung iba ba na nagalit sa aking katawa-katawa, yung laughing ko. Ganito talaga ako tumawa. Ganito talaga ako tumawa. Gusto nyo may tawa ako with ubo. O yun. So ito na kabibig. Feel ko ba, ayaw talaga ni Trump na makipag-usap nitong mag-asawang ito. Baka, meron na nakatimbre kay Trump ba? Sige, makikipag-associate ka sa presidente ng Pilipinas ngayon. Tinan mo ang Pilipinas, ang gulo-gulo. Sobrang ang alam niyo ba kabibig, uutang na naman sila. Opo. Ito na nga, yari ka BBM. Paparasahan ka talaga ni Trump kung makipag-ugnayan ka sa ICC. Sino ba ang nagpadala kay Pangulo Duterte sa ICC? Di ba sabi ni Remulla, group efforts? Ito na kabibig, i-share ko sa inyo kung ano ang nakita ko at nabasa ko. Kabibig, delikado kabibig. Delikado pala umaksyon si Trump. Ito na tingnan nyo The Manila Times. US calls on allies to support sanctions against ICC. Tinatawagan ng Amerika, yung mga kaalyado niya, na suportahan sila, na bigyan ng sanction ang ICC. Ang tanong, sumuporta ba ang Pilipinas o susuporta ba ang PBBM administration na pinakulong nila si Duterte sa ICC? Paano yan? Paano didepensahan ni Bongbong Marcos ang kanyang ginawa? The United States urged its allies to rally behind its moves to impose sanctions on the International Criminal Court, ICC, for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. Paano na yan? Anong isang sagot ni BBM dito? Sabihin niya, sige, suportahan natin ng Amerika pero nagpakulong ka ng isang dating presidente. Diba? Diba kabibig? Parang tanga ka lang. Diba? Parang pinagluloko mo lang ang US. Pinagluloko mo lang ang Amerika. At pinagluloko mo lang ang sambayan ng Pilipino. Paano yan? Anong ilalabas lang statement? Anong sabi ni Ate Claire? Anong sabi ni Ate Claire? Sasabihin naman lang, hindi kami ang nagpakulong kay Duterte. Ang Interpol, Interpol, walang ang red notice. Yung eroplano, sino ang nagbabayad noon? Ang sinakay si Pang Duterte sa eroplano, sino ang nagbabayad ng yung eroplano yun? Di ba? Office of the President. Minadali nyo si Pangulong Duterte para ilipad patong ICC. Group effort, sabi ni Remulla, tandaan nyo. Tapos yung Senate hearing ni Amy Marcos, nakadetalye doon kung ano ang nangyari. Diba? Na-contempt nga yung sino ba yung ambassador ng ICC, kung sino ba yun. Diba kabibig? So ano kaya ang isasagot ni BBM nito? Nako, natatarantan talaga kayo. Kasi ang sa ginawa yun ni Pangulong Duterte, noted na yan ng Amerika. Noted na yan ni Trump. Kala kasi nila,
ang Amerika ay walang pakialam kung ipakulong si Duterte sa ICC. Tingnan nyo na ngayon, hinay-hinay na nilang nilalatag ang kanilang plano tungkol sa ICC. Natural. Alam niyo na kung ano ang plano ng Amerika sa ICC. Of course, babalian nila ang ICC hanggang hindi na yan functional. Diba? Hanggang wala nang maniniwala sa ICC, hanggang wala nang magbibigay ng budget sa ICC. Lahat ng allies ng Amerika, isanction nyo ang ICC. Paano? Ang Pilipinas ba susuporta? Of course, dapat susuporta sila. Ito kabibiga, basahin natin ha. Basahin natin ha. From the Manila Times, US calls on allies to support sanctions against ICC. Manila, Philippines, the United States urged its allies to rally behind its move to impose sanctions on the International Criminal Court, ICC, for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. The U.S., through its Secretary of State, Marco Rubio, issued the statement as it imposed sanctions on 2 of the 4 ICC judges who took part in proceeding that led to an arrest warrant issued on November against Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. Sabi dito, the United States will take whatever action we deem necessary to protect our sovereignty, that of Israel, and any other U.S. ally from illegitimate actions by the ICC. So, posible mga kabibig, na hindi lang itong si Prime Minister Benjamin Netanyahu, baka later on, mabanggit na nila ang pangalan ni Duterte. Baka hinihintay na nila we don't know, ang sign ni Trump. Sige, pwede na i-mention ang pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Sanctioned were Judges Betty Holler of Slovenia and Rene Alafin Ganso of Benin, who have been barred from entering the U.S. and their properties and interests within the country blocked. Nako! Tingnan mo ang pusa. Naramdaman ng pusa ang paghihiganti ni Digong silently. Measures more often take against policymakers from the U.S. adversaries than against judicial officials. Alapini Gonzo is one of the judges in the impending trial of former President Rodrigo Duterte, whose legal team has sought her disqualification. Dapat ma-disqualify na talaga yan. Kasi kasama yan sa pinapasanction ni Trump. So paano yan? Papalitan. Hanggang wala talagang mangyaring hearing mga kabibig. Hanggang mabasura na talaga yung kaso ni Digong. Diba? Sabi ng iba, hindi halatang suportado ng Amerika si Digong. Kasi hinay-hinay ng Amerika pinapatanggal itong mga ICC judges, di ba? Ito si sabihin natin dito, itong si Alapini Gansu. Isa pala ito sa mga judge sa trial ni Digong na ang legal team ni Digong gusto itong babaeng ito mawala or ma-disqualify. The 2 other judges were Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru and Salome Balongi Busa of Uganda were part of the court proceedings that led to the authorization of an investigation into the allegations that U.S. forces committed war crimes during the war in Afghanistan. In his statement, Rubio called all nations still aligned with the ICC to resist what he described as a disgraceful attack on the U.S. and its allies. Paano na yan mga kabibig?